Sa panahon ng globalisasyon kung kailan pinakakonektado ang mga sektor pang-ekonomiya mula sa iba't ibang panig ng mundo, maraming bansa ang nabigyang benepisyo. Dala nito'y malayang kalakalan at mas pinamurang produkto at serbisyo para sa mga tao. Subalit sa paglipas na panahon, napag-alaman nating kasabay ng mga benepisyo ay ang pag-usbong ng mga samot-saring issue, gaya na lang ng problema sa basura. Napagtanto nating ang mga pinamurang produkto at serbisyo pala ay may basurang hatid na dapat maitapon at mapamahalaan ng tama. Kapag may bagong bukas na kainan, hindi maiwasang maintriga. Kapag may bagong produkto, paniguradong susubukan. At madalas pa'y pagarbuhan ng uri ng pamumuhay. Kain ng kain, bili ng bili, gamit ng gamit, subalit parang may mali. Ayaw na ayaw mapag-iwanan, ngunit ang sariling pinagkainan at pinanggamitan, iniiwan kahit saan. Ang Pilipinas, hindi man isang progresibong bansa, ay nakalilikha ng mga basurang lagpas pa sa kakayahan nitong pangasiwaan. Katunayan, noong nakaraang taon, tinatayang 21 milyong metrikong tonelada ang nalikom na basura ng bansa. Ayon pa sa report ng United Nations Environment Program, ika-4 ang Pilipinas sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa may pinakamaraming basurang nalilikha at pangatlo ang bansa sa mga kontributor ng plastic sa buong mundo. Isa sa mga pinaka-itinuturong dahilan ng hindi mapagsidlang issue sa basura ng bansa ay ang hindi sapat na pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. When we did a study, ang ranking po ng solid waste or waste management ng mga localities, it was ranked number 7. Fifth to seventh of priorities that the local government will do. Yun po yung feedback na nakuha namin. Hindi siya top priority, kaya more often than not, kung ang pondo ng isang local government like a 5th, 6th class municipality, maliit lang, iaalat niya muna sa iba yung like for disasters, for health, etc. before waste. Kaya naman, isang kagaanan ng loob sa mga Kalbayog noon nang pumasa ang lungsod na Kalbayog sa ebalwasyon ng DENR, Environmental Management Bureau, tungkol sa pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act. Ganoon pa man, hindi ito nangangahulugang wala ng problema sa basura at wala ng mga pasaway sa lungsod. Kamakailan lang ay nagpunta kami sa bagong diversion road na malapit sa opisina ng DPWH sa Kalbayog at tumampad sa amin ang mga basurang iniwan na lang sa mga kaluntianan ng lugar at sa pagitan ng mga bloke ng daan. Dati-rati, isa pa lamang itong malawak na kapatagan. Subalit nang maipasa ang Build program, itinatag ang diversion road na ito para mas maging madali ang farm-to-market road at mas lumuwag ang trapiko rito sa Calbayog City. Subalit sa pagdaan ng ilang buwan, ginawa na rin itong tambayan ng mga tao. Mabuti sana kung tambayan lang, pero makikita naman nating ginawa na rin itong basurahan ng iba. Nang araw na yon, panaka-naka ang mga pag-ulan, kaya kakaunti ang naglaging mga tao. Buti sana kung gaya rin ng tao ang mga basurang naiiwan dito, na nawawala kapag bumubuhos ang ulan. Ngunit hindi, ang mga pinagkainan, plastik na lalagyan at maging mga kagamitang medikal tulad ng face mask ay naglipa na. At bagaman marami sa mga kalat doon ay natabunan ng kaberdihan ng lugar, ay agaw pansin pa rin. Akala mo'y mga diamanteng kumikinang sa damuhan. Ang mga ganitong insidente na marahil ang sanhi ng pag-usbong ng mga organisasyong may advokasiyang pangalagaan ang kapaligiran. Tulad na lang ng organisasyon ng Cool Kids of Cali. Marami-raming mga lugar na rin sa Calbayog ang napuntahan ng Cool Kids of Cali para magsagawa ng clean-up drives. Harupoy Beach, Naga Beach, Barangay Salhag, Barangay Ginabauyan, Sur at marami pang iba. Maging ang laot ay kanila na ring tinungo upang linisin. Nitong nakaraang Lunes, nagpasya kaming sumama sa kanilang pang-44 na clean-up drive. Nang araw na yon, nakatalaga
ang grupong mamulot ng basura sa dalampasigan ng Barangay Obrero papuntang Barangay Kapuokan. Tinahak namin ang mga batuhan. Litaw ang mga sari-saring basurang nakasiksik sa pagitan ng mga bato. Kita nyo to? Pati damit, basura rin. Kahit napahirapan at bahagyang delikado ang pagpalipat-lipat sa mga batuhan, hindi ito alintana ng grupo at nagpatuloy pa rin sa pamumulot ng mga basura. Pagkatapos sa batuhan, dito naman kami sa mamumulat sa bakawan. Ano po ba yung mas mahirap i-clean up, guys? Yung coastal or yung land? Usually ang coastal kay nadikit Mm-mm. sa kuan baras, may tubig, tapos sa mga puno. Ang sa road kasi, pwede mo lang puruton as easy. So, pero actually save lang, difficulty din. Depende lang sa basura. Depende sa kahugaw sa area. Totoo nga, sapagkat pumupulupot sa mga sanga ng bakawan ang mga plastic na nagpapabagal din sa pag-usad ng cleanup drive at ang mga sachets at packaging ay nasisidlan ng mga buhanging nagpapabigat sa mga garbage bags. Actually, time na ininamon na coastal cleanup dito sa Obrero. And tinataman sa mga puno, daw po may nasabit. Kaya pagtaog, nangyari din basura dito sa barangay. Hindi man yung basura din sa mga taga-Obrero. Basura yung isang tanan, magpakain na barangay. Kaso bisan, maligyo ka sa kanya-kanya mga barangay. Kung may iba nga, nalain. Wala talaga, diri mahuhuman. Ang ato mga project. Karaniwan din daw talagang nagmimistulang ipunan ng mga dumi at basura mula sa iba't ibang lugar ang mga baybayin kapag low tide at magpapalutang-lutang ulit sa dagat kapag high tide. Pan 44 na iniyanan natin na clean up. And damukit gyapon mga feedback na napabatian na ang clean up, temporary lang siya na solution, band-aid solution, na dapat last solution unta siya, dapat mag-focus get unta sa source, sa problema sa production pala sa plastic. Pero makuri nga ket ambag, makuri nga maghulatay lakit sa global scale ba nga mga reforma sa pagpasara mga fossil fuel companies. So gabay sa kanya-kanya to na community, ipapadayon kita sa efforts gihapon. Habang naghuhulat gid sa mga pangmatagalan na solusyon sa policies, pati ito na sa mga corporation. Bagamat pinakamatalino at may diwa ang tao sa lahat ng mga nilalang sa mundo, hindi ito lisensya upang umastang parang sino. Sana, kung gaano tayo kaprosigidong umunlad, ganoon din tayo magbuhos ng malasakit at alaga sa ating inang kalikasan. Pagka tinawag ang tao, hindi upang maghari-harian, ngunit para maging epektibo at disiplinadong tagapamahala sa lahat ng mga nilikha. At ang pagkakalat ng dumit basura ay kailanmay hindi magiging senyales ng tamang pangangasiwa.